Part 93, Gretchen. Napatingin siya sa matandang Isolde. Alam niya mabigat din para sa lalaki ang araw na ito. Kung siya lang masusunod, hindi siya tatanggi sa alok nito. Pero hindi naman siya kilala ng pamilya ng mga Okamori at pakiramdam niya kawalang respeto kung papasok siya sa loob. Tipid siyang umiti bago marahang umiling. Hindi na po, Sir Sebastian. Hindi po yata maganda ng isang estrangherong kagaya ko papasok sa loob at makikiloksa. Baka makaistorbo lang ako sa kanila. Magalang niyang tanggi. Napatingin naman si Sebastian sa loob. Mukhang may punto nga naman si Gretchen. Mabigat ang atmosphere sa buong villa, sa kabila ng ganda nito at parang di nga maganda para kay Gretchen. Huminga siya ng malalim bago tumango. Tama ka. Pasensya ka na at di ko naisip ang bagay na yon. Masyado akong natuwa na kasama ka. Wala po yon, Sir Sebastian. Kamusta po kayo mga ka-Ashlon? Naku, sayang naman. Parang gusto kong malaman ang magiging reaksyon ng mga tao sa loob kapag nakita nila si Gretchen. Parang hoping ako na may kaugnayan si Gretchen sa mga taong nasa loob. Kayo ba ka-Ashlon? Ano ba sa tingin ninyo? Tuluyan na bang aalis si Gretchen o makakapasok pa siya sa villa kung saan naroon si Demetrio at ang Grandma Hermania? Naku, alamin na lang natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Itutuloy ko na ang kwento. Magiging okay ka lang ba kung ikaw na lang mag-isa ang babalik? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Mabilis namang tumango si Gretchen. Ayos lang po. Natatandaan ko naman po ang daan pa uwi. Tumango si Sebastian at nagpaalam na kay Gretchen bago nagsimulang maglakad papasok. Hinatid tanaw naman ni Gretchen ang matandang lalaki habang dahan-dahan tong naglalakad papasok sa loob ng villa. Kahit pa sinabi niyang mauunan na siya, hindi siya agad umalis dahil nawiwili siya sa ganda ng paligid. Hinugot niya ang kanyang cellphone at kumuha ng 2 larawan. Plano niyang ikwento kay Kendra na nakarating siya sa napakagandang villa ng mga Okamori pagbalik niya ng syudad. Habang naglalakad si Sebastian, unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Masyadong pamilyar ang emosyon na nararamdaman niya ngayong nasa loob na siya ng villa ng mga Okamori. Pero kahit gaano pa kapamilyar ang emosyon na nararamdaman niya, wala nang taong nagparamdam sa kanya ng naturang emosyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang makaramdam siya ng sakit at paninikip. Muling nagdaro sa kanyang isipan ang mga alaala na pilit na niyang ibinaon sa limot. Kahit isang kurap at pikit ng kanyang ginawa, nanatili sa kanyang paningin ang nahihirapang figura ng 2 tao. Isa sa mga ito ay si Helena na nahulog sa tubig habang umiiyak at humihingi ng tulong. Helena? Mahina niyang sambit. Sinubukan niyang abutin ang bata para iligtas pero masyado siyang malayo dito. Nakakabingi ang iyak nito pero wala siyang magawa para iligtas ang bata. Wala siyang silbi. Unti-unting nawala sa kanyang paningin ang pangyayaring nakita niya. Napagtanto niyang ilusyon na lang ang lahat. Wala si Helena sa harapan niya. Wala siya sa tubig kundi nasa loob ng villa. Mag-isa siya habang pilit inaabot ang kawalan. Bumalik na naman ang bangungot sa buhay niya na ilang taon nang nawala. Pinilig niya ang kanyang ulo para iwaglit sa utak niya ang mga naiisip niya, tsaka sinubukang magpatuloy sa paglalakad. Pero nakadalawang hakbang pa lamang siya, bigla siyang nahirapan na huminga. Hawak niya ang kanyang dibdib habang tagaktak ang kanyang pawis kasabay ng kanyang pamumutla at hindi niya na napigilan pa ang sarili niyang mapaluhod. Wala sa sarili siyang napahawak sa doorknob na malapit lang sa kanya, kung saan unti-unti itong bumukas at umalingaw sa kanyang pandinig ang iyak para kay Helena. Mas lalo pang nanikip ang kanyang dibdib sa narinig. Dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin kahit pa nilalabanan niya ang nararamdaman niya. Please, tulungan niyo ako. Sinubukan niyang lakasan ang kanyang boses para may makarinig sa kanya, pero dahil halos naroon ang lahat ng bisita sa morning hall, walang dumating na tulong para sa kanya. Mag-isa lang siya sa parteng iyon ng villa at mukhang walang darating para iligtas siya. Gamit ang natitira niyang lakas, pinilit na si Basha ng sarili niya para makarating sa morning hall. Napansin naman agad ni Hermania na may bagong panauhin na dumating, kaya't ibinaling niya ang kanyang tingin kay Colin bago nagsalita. Hindi siya sigurado kung tama bang hinalan niya, pero malakas ang kutom niyan ang dumating ay walang iba kundi ang taong hinihintay niyang magpakita. Mukhang may paparating. Tingnan mo kung sinong panauhin, Colin. Inalalayan ni Demetrio si Grandma Hermania na makalabas ng morning hall.
At sa manipis na pagitan ng kinaroroonan nila at ng taong nasa labas, agad na napagtanto ni Demetrio kung sinong dumating. It's Sebastian Isolde, Grandma, aniya sa matandang babae. Kilala niya si Mr. Isolde. Katunayan, may meeting dapat siyang dalawa nung nakaraan, pero may hindi inaasahang pangyayari kaya hindi ito nakarating. Napasulap naman si Hermania sa sinasabi ni Colin at napagtanto, totoo nga ang sinasabi nito. Si Sebastian ang dumating. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapabuntong hininga. Puno ng samot-saring emosyon sa puso niya. Sa kabila ng pagluluksa nila, nakaramdam siya ng kaunting saya. Finally, pagkatapos ng maraming taon, tumapak na ring muli si Sebastian sa lugar na ito. Tulungan mo kung makarating ng mabilis sa kinaroroonan niya, Colin. Gusto ko siyang makausap. Nang makarinig ng dalawang taong nag-uusap si Sebastian, kasabay ng mga papalapit na pagtanto niya, may magliligtas pa pala sa kanya. Tuluyan ang nagdilim ang paningin niya at hinayaan ang kanyang sarili na bumagsak sa sahig. Nagulat naman si Hermania sa nasaksihan niya. Hindi maganda ang matumba at bumagsak ng ganon sa mga kagaya nilang may edad na. Napakadelikado kung tutuusin. Sebastian, ano nangyayari sa iyo? Puno ng pag-aalala niyang sambit. Nagsalubong ang kilay ni Demetrio sa nakita niya. Sandali niyang ibinilin si Grandma Hermania sa mga panauhin na pinakamalapit sa kanila at mabilis na dinilohan si Mr. Isolde. Napansin na rin ni Warren ang sitwasyon kaya naman dali-dali silang lumapit sa kinaroroonan ni na Sebastian at pati na rin ang iba pang bisita. Tumawag kayo ng doktor? Nagkatinginan naman ng iba. Kasalukuyan silang nagdadaos ng memorial service kaya't saan sila hahanap ng doktor? Mabuti na lang agad nakaisip ng paraan si Demetrio at tumawag ng ambulance. Subalit ilan sa mga panauhin halos ayaw nang kumalma sa pag-aalala. Nayayamot na si Demetrio sa kaguluhan ng mga ito na naging dahilan pa na lumala ang kalagayan ng matandang lalaki. Tinawagan na rin niya ang kanyang private doctor at inilarawan ang kondisyon ni Mr. Isolde. Subalit napakahirap din namang hulaan ang kalagayan ng matandang lalaki sa pamamagitan lang ng cellphone. Nagkakagulo na rin sa may gate. Traffic ngayon sa syudad. Halos kalahating oras pa ang hihintay natin bago makarating ang ambulansya rito. Ano? Paano kung di nakakayanin pa ng kondisyon ni Mr. Isolde na maghintay ng kalahating oras? Bilisan ninyo. Mag-isip kayo na iba pang paraan kung paano natin siya maiilabas. Hindi tayo po pwedeng magpadalos-dalos. Baka kapag ginalaw natin yan, mamaya may mangyari masama sa kanya. Kinakabahan si Hermania habang pinagmamasdan ang kondisyon ni Sebastian. Lumapit siya sa lalaki, marahang tinapik ang pisngi nito subalit walang reaksyon mula dito at mukhang di na nga ito humihinga. Nataranta na si Hermania, putlang-putla na ang mukha ni Sebastian kasabay ng pagkulay ube ng mga labi nito. Hindi niya lubos akalain na ang taong matagal niya nang hinihintay na magpakita sa kanya ay mawawala na lang basta nang di man lang sila nagkakausap. Nasa ganon silang posisyon nang makita niya ang isang babaeng patakbong dinaluhan si Sebastian. Mr. Isolde, puno ng pag-aalala nitong sambit. Hindi pa nakakalayo si Gretchen dahil abala siya sa pagkuha ng larawan nang mapansin niya ang mga nagkakagulong panauhin sa may gate. Agad siyang nakaramdam ng hindi maganda kaya naman walang pag-aalinlangan na siyang pumasok sa loob at tama nga siya. Nang sumuot siya sa mga nagkakagulong panauhin ng mga Okomori, nakita niya si Mr. Isolde, nakandusay na sa sahig at wala nang malay pa. At dahil sa sitwasyon na nakita niya, wala na siyang pakialam pa kung isa siyang estranghero na pumasok sa loob ng villa. Nahihirapan itong huminga. Hangin ang kailangan ng matandang lalaki. Kapag mas maraming taong nakapaligid dito, mahihirapan siya na isalba ang buhay nito. Nang makita ni Warren ang isang babae na nagmamadaling lumapit kay Mr. Isolde, mabilis niyang hinawakan ang kamay nito para ilayo ito kay Sebastian. Who are you? Bakit bigla ka na nang pumasok dito nang walang pahintulot? Kung hindi ka naman doktor, wag mong hahawakan si Mr. Isolde. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kulang pang buhay mo para maging kabayaran? Sinipat ni Warren ng tingin ang babaeng lumapit kay Mr. Isolde. Nakasuot ito ng helmet kahit sigurado siya hindi imbitado sa memorial service ang babae. Kaya naman ang unang sumagi sa isipan niya, manggugulo lang to dahilan para nais na itong itulak palayo at palabasin ng mansyon. Nakaramdam ng inis si Gretchen sa lalaking pumigil sa kanya. Dahilan para walang pag-aalilangan na iwaksi niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya.
Muli niyang dinaluhan si Mr. Isolde at niluwangan ng suot nitong damit, saka sinimulang i-CPR ang matandang lalaki. Nang mahimatay ito sa car dealership nila nung nakaraan, wala siyang ideya sa kung anong sakit meron si Mr. Isolde. Kaya naman ginamit niya ang kanyang scooter para ihatid to sa ambulansya. Pero kalaunan na pag-alaman niya, cardiac shock pala ang nangyari sa matandang Isolde at hindi niya to dapat basta-basta nalang ginalaw at isinakay pa sa kanyang scooter. Dapat muna niya itong bigyan ng first aid. Mabuti na lang na taon na nanood siya kung paano ang tamang pag-CPR kaya magagamit niya yun ngayon. Please hang on, Mr. Isolde. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. May diin niyang bigkas sa kabila ng kabang nararamdaman niya, lalo pa't usapang life and death ang kinakaharap niya. Sandali namang natigilan si Warren nang iwaksi ng babae ang kanyang kamay. Pakiramdam niya hindi nito nirerespeto ang katauhan niya, gayong isa lang tong ordinaryong babayaran na hindi pa niya alam ang pinagmulan. Samantalang isa siyang Okomori. Call the guards and throw that woman out of the villa? Galit niyang utos. Kahit na may malapit na koneksyon ang pamilya ng mga Okomori at Isolde, ang kanilang inalang ang may close sa mga ito. Kung may mangyayaring masama kay Mr. Isolde sa sarili nilang poder, nag-aalala siya na madadawit ang pangalan nila. Galit niyang binaling ang tingin sa babaeng bagong dating. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Darating ang doktor namin para siyang susuri sa kanya at di namin kailangan ng tulong mo. Sasabihin ko ulit sa'yo sa ikalawang pagkakataon. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang mananago. Tumigil ka, Warren. Putol ni Hermania sa kanya. Di naman makapaniwalang napatitig si Warren sa kanyang ina. But mom, isang malamig na titig ang ipinuko ng matandang babae dahilan para tuluyang matahimik si Warren. Kahit hindi niya alam kung saan galing itong babae at bakit bigla na lang tong sumulpot sa villa nila, kita niyang hindi peke ang kaba at pag-aalala sa mukha nito. At base sa ikinikilos nito, hindi nito balak manggulo kundi nais itong iligtas si Sebastian, kaya walang dahilan para hayaan niya ang kanyang anak sa mga pinagsasasabi nito. Tahimik naman ang lahat habang pinagmamasdan si Gretchen sa kanyang ginagawa. Kahit pa naglakas loob siyang magpresenta, natulungan ng lalaki may ilang butil ng pawis na sa kanyang noo. Professional medical staff bang babaeng yan? Hindi ko alam. Kaninong anak ba siya? Matamang pinagmasdan ng ilan si Gretchen. Hindi mukhang galing sa pamilya ng mga Okomori ang babae. At base sa pananamit nito, hindi rin to galing sa mayamang pamilya. Ang iba naman panay ang sulyap sa malaking gate. Sabi ng ambulansya malapit na sila, pero wala pa rin to hanggang ngayon dahil sa matinding traffic. Mas lalo lang nadagdagan ang pag-aalala ni Gretchen nang marinig ang tungkol sa ambulansya. Nangangalay na ang kanyang mga kamay at tagaktak na ang pawis niya sa likuran. Kung magpapatuloy pa siya ng ilang minuto at hindi pa rin magigising si Mr. Isolde, natatakot siya na baka maubos ang lakas niya. Buntis pa naman siya at sinabihan siya ng doktor nung nakaraan na kailangan niyang ingatan ang sarili niya. Pero hindi rin naman siya po pwedeng tumigil. Baka kapag ginawa niya yon, tuluyan nang mawala ng buhay si Mr. Isolde at hindi yan kakayanin ng konsensya niya. Puno ng pag-aalangan na napasulyap si Warren sa babae bago nagtanong, kaya mo ba talagang iligtas si Mr. Isolde? Nagkatingin ng mga ibang panauhin. Talaga bang alam niya ang ginagawa niya? Bakit hindi pa rin nagigising si Mr. Isolde hanggang ngayon? Baka naman may mali sa ginagawa niya. Wala nang lakas pa para sumagot si Gretchen. Nais lang niyang makatulong pero nang mag-angat siya ng tingin, nagdilim na lang bigla ang paningin niya at nawalan siya ng lakas. Akala niya tuluyan din siyang babagsak sa sahig gaya ng nangyari kay Mr. Isolde, subalit isang matipunong braso ang umalalay sa kanya. Are you alright? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Unti-unti siyang nakaramdam ng ginhawa nang marinig ang pamilyar na boses. Nang tumingin siya sa lalaking sumalos sa kanya, bumungad sa kanya ang mukha ni Demetrio. Inalalayan muna siya nitong makaayos ng upo bago hinubad ang suot nitong coat at saka siya pumatot sa pwesto niya. Ako na ang bahala sa kanya, magpahinga ka muna. Anito at napasulya pa sa kanyang tiyan bago ibinaling ang tingin kay Mr. Isolde. Nakahinga na maluwag si Gretchen at pinahid ang kanyang pawis. Di hamak na mas nalubhasa ang kilo si Demetrio kaysa sa kanya. Nang makitang ito na ang nagtuloy ng ginagawa niya, sinabihan na lang niya ang mga panauhin na umatras para makapasok ang hangin na siyang makakatulong kay Mr. Isolde.
Agad namang sumunod ang mga tao sa sinabi niya, pero alam niya, wala naman talagang balak na makinig sa kanya ang mga ito. Pero dahil nakita ng mga ito si Demetrio, o mas tamang sabihin na si Master Colin, ayaw ng mga itong galitin ng lalaki. Lihim siyang napangiti. May advantage din naman pala ang itutulong meron ng asawa niya. Kung hindi pa dahil dito, nung kangson din siya ng mga panauhin ng mga Okomori. Ilang saglit pa ay nakahiga na si Mr. Isolde at tuluyan ang nagising. Kinuha ni Gretchen ang bote ng gamot sa bulsa ni Sir Sebastian at napagtanto na isa yung quick-acting heart-saving pill kaya agad niyang ibinigay sa lalaki. Gising na si Mr. Isolde sa wakas. Mabuti naman at nagkamali ka na, Mr. Isolde. Tinakot mo naman kami. Bigla na lang po kayong hinimatay, Mr. Isolde. Mabuti na lang at nailigtas kayo ng babaeng ito. Komento ng iilan. Malaking tulong ang ginawang first aid ni Gretchen dahil kung hinintay pa nilang ambulansyang dumating, baka wala na si Mr. Isolde ngayon. Sandaling wala sa sarili sa Sebastian ng mga oras na yon. Nilinga niyang tingin sa buong paligid na para bang nagtataka ang lalaki kung bakit naroon to sa naturang lugar. Agad nang lumapit si Warren at inalalayan ng matandang lalaki. Mabutit okay na kayo, Mr. Isolde. Sobra akong nag-alala sa inyo. Puno ng emosyon itong sambit na para bang ito ang nagligtas kay Sebastian. Gayong nais pa nitong ipagtabuyan si Gretchen kanina na nais lang namang tumulong. Wala namang pakialam si Gretchen sa inasta ng estranghero. Hindi niya ito kilala at ang mahalaga lang naman sa kanya, maayos na ang kalagayan ni Mr. Isolde. Huminga na malalim si Gretchen, bahagyang umatras palayo sa mga mayayamang bisita ng mga Okomori na bigla na lang may humawak sa kanyang braso. Nang lumingon siya, nakita niyang si Demetrio iyon. Puno ng pag-aalala siya nitong sinuyod ng tingin. Kamusta ang pakiramdam mo? You almost fainted. Let's go to the hospital. Baka may mangyari sa baby natin. Puno ng pag-aalala nitong sambit. Napalitan pa siya sa paligid, subalit abala ang lahat sa sitwasyon ni Mr. Isolde, kaya't wala namang nakakapansin sa kanya. Huminga siya ng malalim bago umiling. Hindi na, ayos lang ako. Kinabahan lang ako kanina kaya nahilo ko. Umiling niyang sambit. Are you sure? Paninigurado pa ni Demetrio. Tipid ang umiti si Gretchen bago tumango. Huminga na malalim si Demetrio bago tumango. Baga siyang nasurpresa na makita niya si Gretchen kanina pero hindi niya mapigilang mapangiti. You did a great job, Gretchen. You saved someone. Aniya at niyakap to na mahigpit. Kanina lang sila naghiwalay pero pakiramdam niya, miss niya na ito. Tinakbuhan ba naman siya? Halos lahat ng mga taong naroon, sarili lang iniisip. Kahit nga si Warren mas inuuna pa kung ano ang naiisip ng iba, kung sakaling mabawian ang buhay si Mr. Isolde sa mismong compound nito kaysa iligtas ang lalaki. His wife was very different from all of them. Kung matalino lang si Bianca, makikita niya ngayon mismo ang sagot sa mga tanong nito sa kanya noong nakaraan kung bakit minahal niya si Gretchen. His wife is adorably extraordinary. Wow! Good job, Gretchen! Sa ikalawang pagkakataon na iligtas niya ang buhay ni Mr. Isolde. Nako, ano kaya ang mangyayari sa biglang pagsulpot ni Gretchen? Ano kaya ang mararamdaman ni Grandma Hermania kapag nakausap at nakaharap niya si Gretchen? Mukhang may lukso ng dugong magaganap. Ano sa tingin niyo mga ka-Ashlon? Nako, huwag niyang papalagpasin ang susunod nating kabanata. Huwag po kayong mahihiyang magkomento. Lahat po yan ay nababasa ko. Maraming salamat po.